Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at gaya na sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tapos hindi ka tulad dito, laging iniisip, pag mayaman, kayang lusutan. Pag mayaman, kayang taguan ang pananagutan. Pag ma-influensya, kayang gawin ang lahat. Hindi pwede. Kasi wala namang provision sa kahit anong batas natin na magkaiba ang batas ng mayaman at ng mahirap. Walang ganoon. Pare-parehas lang tayo. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari. Ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Lang para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Okay. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Ito yung lingkod, Brother Windel Talibong. Parang gabi, araw sa lahat at Happy Easter! Muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At itong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, muli kayang mabuhay yung isyong pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Di nyo ba naitanong sa sarili, bakit kaya hanggang ngayon di pa nahuli kahit dalawa ng warrant of arrest sa dalawang kapulungan? Senado at Kongreso ang inilabas para puwersahing haharap si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay BP Sara, ang naranasan ni Pastor Apollo Kibuloy ay di patas. Maniniwala ba kayo na ang naranasan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon ay di talaga patas? Magsagawa tayo ng question. Pwede niyong sasagutin. Ito tatalakayin natin, samahan niyo. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? So bago tayo papasok sa punto por punto, tatalakayin muna natin ito. No? Nauna nating tinututukan talaga ang napakainit na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy, na kahit pa lumabas na yung una, warrant of arrest sa Kongreso, warrant of arrest sa Senado, ngunit ngayon ay natiling di pa talaga na-aresto si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil nga ba malakas ang protector niya? Tapos hindi ka tulad dito, laging iniisip, pag mayaman, kayang lusutan. Pag mayaman, kayang taguan ang pananagutan. Pag ma-influensya, kayang gawin ang lahat. Hindi pwede. Kasi wala namang provision
sa kahit anong batas natin na magkaiba ang batas ng mayaman at ng mahirap. Walang ganoon. Pare-parehas lang tayo. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari yan. Ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Ilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. So, sa mga pahayag na ito, mga kapatid, nakita nyo ba ang impartiality ng mga elected officials, lalo na sa tudong depensa sa kanilang kaibigan na tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, na si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Si Mike Abi, dating anchor person sa SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy, kung naalala ninyo, sa kanilang pagsagutan, nag-walk out si Mike Abi. Meron siyang komento kung bakit hanggang ngayon, tapos na ang Holy Week, at bukas, Monday na, balik na sa normal, pero wala pa rin Pastor Apollo Kibuloy na nahuli sa Sergeant at Arm na sinabing tutulungan daw ng PNP. At nauna nang nagpahayag si Senador Bato. Naalala nyo ba si Senador Bato? Na nagboluntaryo siyang magiging bodyguard para maprotektahan si Pastor Apollo Kibuloy. Imagine, Senador, magiging bodyguard para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito komento ni Mike Abi. So, babalik na sa normal na business. Tayong lahat, Senado, Kongreso, National and Local Government, kay itong papasok na Monday hanggang sa susunod na araw. Kailangan at sana at gustong malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa warrant of arrest na ini-issue ng Senado. Kayo po bang nagsubaybay? Gusto nyo ba ring malaman kung ano na ang nangyari sa warrant of arrest na inilabas ng Senado at Kongreso? Sa loob ng isang linggo, kung saan ipinagdiwang natin pumasok ang mahal na araw at wala pang nangyari talaga na pagdampot kay Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy natin. Para hulihin si Apollo Kibuloy. Inuulit ko, before ang Holy Week, tinanong yan, pero inisip, mag-Holy Week, kaya hindi ginawa. After Holy Week, ngayon wala rin nangyari. Ano na ho ang susunod? Mahalagang malaman ng taong bayan kung ano ang tunay na dahilan. Kasi ngayon, punong-puno ng speculation ng mga sapantaha. Lumulutang yung ma-influensyan tao kaya hindi hinuli. Isa din yan na speculation, di ba ba? Ikumpara natin sa mga mahihirap. Halimbawa, naunang sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy tila di patas daw. Kayo, maniniwala ba kayo na yung investigasyon kay Pastor Apollo Kibuloy kung saan tinatawag siya ilang bisis inisnab, hindi lang sa Kamara kundi sa Senado, at nang idineklara na contempt na siya. Hiningi pa ni Senador Robin Padilla yung chance. Kaya naglabas ng show cause order sa loob ng 48 oras. Yung show cause order, isang pagkakataon yon,
tinututulan pa, no? Tinututulan pa ni Senador Robin Padilla, Robin Hood. Nalala nyo? At sa kanyang pagtutol batay sa House Rule sa Senado, kailangan siyang makakalap ng 8 lagda sa mga kasamang senador. Ngunit, 5 lang ang lagda na nakalap niya. Ang isa naman si Senador J.V. Ejercito umatras. No? Kaya nagiging 4. So di niya nakuha yung 8 mismong lagda para mapawalang bisa yung contempt citation na inilabas ni Senador Risa Hontiveros. Kaya nanawagan noon si Senador Robin Padilla na bigyang pagkakataon at kung maaari, hindi warrant of arrest ang ilabas kundi show cause order. Although, wala sa kanilang House Rule yung show cause order, inilabas talaga. Dahil iyon din ang hinihiling ni Senate President Mig Zubiri kay Hontiveros na maglabas muna ng show cause order. Nailabas na. Ngunit, di talaga natanggap yung paliwanag kung bakit hindi siya pwedeng dadalo. Nailabas na ang warrant of arrest. At sinisiguro nila na ang paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Natapos na ang mahal na araw. Ano ngayon ang nangyari sa warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy? Tuloy natin si Mike Abi. May connection talaga sa Pulis Davao kaya hindi makita? Or may speculation pa at nagsasabing takot ba ang Sergeant at Arms at ang pulis kay Kibuloy? Yan. Ito ba ang dahilan kung bakit sa loob ng 1 linggo na ipinagdiwang natin ang mahal na araw, di talaga nagawa ng Sergeant at Arm ang paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy? Dahil ba sa nauna nang natanggap na pahayag ni DOJ Secretary Buying Remulla na kung sakaling hulihin, magkagulo talaga? Kung totoong magkagulo at sinabi ni Senador Bato, di ba? Naalala nyo, sinabi ni Senador Bato na gusto niyang magiging bodyguard para siguruhin ang seguridad ni Pastor Apollo Kibuloy at walang mangyaring putukan. Yung sinabing walang mangyaring putukan, yun po ba nagpahiwatig na meron talagang mga baril si Pastor Apollo Kibuloy? Yun po ba nagpahiwatig na yung isang saksi sa Senado na may nakita siyang mga baril at sino yung binibigyan ng mga baril? Posible bang nagkatotoo yung pahayag na yon? Okay, tuloy natin muna si Mike Abi. Mga followers. O anong ginawa? Kaya nga ang daming tanong eh. So ang pinakamaganda po rito dahil Senado ang nakataya dito, hindi lang komite ni Senador Hontiveros na yung Committee on Women, Children's and Family Relation, kung hindi yung buong Senado dahil Senate President ang pumirma doon sa warrant of arrest. Tama. Mahalagang malaman ng taong bayan kung ano ang totoong nangyari. Dahil pag hindi po ito naliwanagang mabuti, tumataas ang expectation ng taong bayan na nawawala ang saysay ng ating mga batas. Naiimpluwensyahan ng mga maimpluwensyang tao, kuno at mayaman tao ang ating Senado at ang ating mga batas. At ang isang kinababahala ko bilang Pilipino, bilang mamamahayag, bilang vlogger na rin po sa aking mga channel at maging programa ko sa telebisyon, araw-araw. Mga channel, ang dami palang channel si Mike Abi. Mahirap pag nawala ng tuluyan ng tiwala ng taong bayan sa ating mga kinaukulan at sa ating mga batas. Iniisip na nga nila na pumapabor lang sa mayaman ng ating batas eh.
kung ganitong kabagal ang galaw ng mga kinaukulan, baka nga magkatotoo. Kayo, naniniwala ba kayo na sa pangyayaring ito, mga kapatid, iba talaga yung maimpluwensya? Iba talaga yung mayayaman versus mahihirap? Okay, tuloy natin. Na para lang sa mayaman ang batas. Hindi po ganun eh. Kasi ang lahat ng batas, mula sa national law, local law, pantay-pantayan. No one is above the law. Kaya please, Senador Subire at Senador Ontiveros, gawan nyo ang paraan kung paano maliwanagan at nang hindi masira ang taong bayan o masira kayo sa taong bayan at mawala ng tiwala ang taong bayan sa proseso. Kasi alam naman natin, kahit na sinasabi ng kabilang kampo. May nabasa akong comment na kay Priscilla Misolis na nasa korte na daw. Bakit? Di ba nila alam na ang dami ng mga pangyayaring nasa korte na? Example, yon lang kang Nanay LV. May kaso na yon. Ano po ba yun? Di po ba? Grabe ang cross-examination mismo ni Senador Robin Hood Padilla sa kapitan mismo at muntik na niyang masapal. May kaso na yon. So, ano ba yung kaso ni Nanay LV? Yung pinagbintangan siyang mangnakaw. Oh, may kaso na yon. Pero, bakit yung kay Nanay LV, kumpletong-kumpleto halos sila sa investigasyon. Kumpara nitong kay Pastor Apollo Kibuloy, abay, sa tingin ni Senador Padilla, bayani kasi si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanya. Kung para sa kanya, bayani. Dahil sabay umano silang nakipaglaban sa NPA. Sa anong paraan? Nakipaglaban sila sabay sa NPA. Kung ipalagay natin nakipaglaban talaga, kapwa sila si Senador Robin Padilla at si Pastor Apollo Kibuloy. Magbulang-bulagan na lang ba? Magbingi-bingihan na lang ba? Sa ilang mga miyembro sa samahan na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy na naunang nagsampa na ng kaso laban sa kanya batay sa mga reklamo? Okay, tuloy natin. Na ang Senado ay wala sa proseso, kanilang interpretation nyo kahit mali yun. Mali talaga yun. Dahil alam ko at naniniwala ako, mayroong authority ang Philippine Congress, Senate at Senado at Kongreso sa in aid of legislation hanggang sa magparating maglabas ng warrant of arrest kung wala talagang dumarating sa mga invitation at summon at iba pa. Tama po yan eh. Yan ang gusto malaman ng tao. Ginawa nyo, kaya ba ninyong pangatawanan? O ginawa nyo, natapos napapalanig lang tayo sa nangyayari. Para dun sa mga followers ni Kibuloy, hindi siya iniimbitahan bilang guilty. Hindi siya pinakukulong dahil siya ay guilty dun sa akusasyon. Siya ay ipakukulong ng Senado dahil sa kawalan ng respeto at hindi pagsunod sa mga batas sa Senado at rules ng Senado. Yun yun. Yung issue ng sexual harassment at iba pa, nasa korte na yan. Diyan ang labanan. Although merong... Oh yes, nasa korte na yan. At meron pang nasa Pasig. Yung nasa Pasig na korte, wala yung piyansa. No? Kung walang piyansa, paano kaya yan malulusutan? Di ba? Kapag walang piyansa, siguradong himas-rihas talaga. Complainant before committee ng mga di umanig biktima. Pero ang malinaw, kung kaya siya ay dapat makulong o siya hinulihin, ay dahil nga sa hindi niya pagrespeto sa ating mga senador at pinagtanggol pa ng ibang senador. Kasi pag hindi ito naliwanagan sa taong bayan kung ano ang tunay na dahilan, bakit hindi na-aresto? Napakalinaw po doon sa order, 24 hours lang eh. Ay ano ngayon, 2 linggo na halos. O walang nangyari. O yung order, 24 hours. Pero,
pinag-aralan talaga nila dahil nauna nang sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na pag may maganap na paghuli, siguradong magkakagulo umano. Pero ano na ang nangyari ngayon? Tapos na ang mahal na araw. Ating subaybayan ito bukas, mga kapatid. Tuloy natin. Yung para mawala at mabawasan ng speculasyong natatakot o ayaw hulihin or dahil ma-influensya kaya hindi nahuli, ay ipakita ng Senado. Nandyan ang security ng Senado, Sergeant at Arms, yung tinatawag na OSA at saka PNP. Di ba? Sabi ng PNP, ready sila. Nung magkaroon ng warrant of arrest, sabi nila, mag-i-escort lang sila sa Senado. Hindi sila mag-i-implement. Senado mag-i-implement. Ano nga ba talaga ang totoo dyan? Ano ba talaga? So mag-escort lang ang PNP. Yun talaga ang sabi ng PNP Davao. Pero ang tanong, asan na ngayon ang Sergeant at Arm para i-escort ng PNP Davao? Baka di pa nila although yung auto sa warrant of arrest sa loob ng 24 oras hulihin. Sa loob ng 24 oras. Aba, tapos na lang ang isang linggo na banal na araw, wala pang pagdampot kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, tuloy natin. Ang totoo. Yan ang masasalimuot na tanong na hindi malinaw. So kung magkakaroon ng siguro another hearing or clarification mula sa Senado kung ano talaga ang totoo, at least malalaman ng tao kung may ginawa sila o wala. Nahirapan silang ipatupad kung anong dahilan, kung bakit dapat nang iparating sa tao yun. Ang tanong, nasa Davao pa ba si Pastor Apollo Kibuloy? Yan. Kung nasa Davao, talaga bang nahirapan ang Sergeant at Arm at ang PNP para sa pagdampot kay Pastor Apollo Kibuloy? Tuloy natin. Dahil napakasamang president na yung mga imbitasyon, warrant of arrest ng Senado ay, at saka ng Kongreso, wala nga iniisang warrant of arrest sa Senado, ang Kongreso, pero yung mga imbitasyon binaliwala. Hindi yan dapat pamarisan ng kahit sino. Dahil ang tawag ni Pastor Apollo Kibuloy sa hearing na yan ay kangaroo court daw. Pero alam ninyo na kahit pa hindi korte ang Senado at Kongreso, pero legal na legal kahit pa ang Supreme Court ay hindi niya mapigilan yung investigation in aid of legislation. Okay. Ang hindi legal, ibig sabihin illegal, yung di pagsunod sa subpoena. Yung pag-i-snub sa subpoena, yun ang dahilan kung bakit na contempt. At may warrant of arrest para puwersahin na haharap talaga sa mga nag-akusa sa kanya. Masamang president pag hindi nangyari yan dahil ang lalabas, hindi na sila dadalo sa darating na mga public hearing, darating na mga pagdinig in aid of legislation para gumawa kayo ng batas, baka wala na kayong maimbitahan. Dahil lang kayo nasasabihin, si Kibuloy, hindi nga nyo nahuli. Si Kibuloy, hindi nga nyo napaharap eh. Oo nga, no? Kung maalala ninyo, mga obispo, humarap na sa Senado. Naalala niyo yung mga obispong pinatawag sa Senado noon? Humarap. Yung Pajero bishops, kahit mga generals, humarap din sa Senado. Pero, ito lang, ang self-proclaimed appointed Son of God, di talaga humarap. Kahit ginawa na ang iba't ibang paraan, at ang sabi ni BP Sara sa kanyang opisyal na pahayag, di daw patas ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy.
Maniwala ba kayo na itong pangyayaring ito ay di talaga patas? Okay. May question dyan, pwede ninyong sagutin. Tuloy natin. O, di ba? Yan ang masamang president. Kaya dapat lahat susunod sa batas. Ang hindi, dapat panagutin. So, dati si Kibuloy lang hinahanap. Ngayon pati yung nagpapatupad ng warrant, hindi natin alam kung nasa na ba. Sila ba'y Yun. Asa na ba ang nagpapatupad sa warrant of arrest? Baka sabihin nila, tulad sa nangyari kay Teves, silent lang, pero nahuli pa rin. So, walang update. Pero, tapos na ang Holy Week. Nagdiwang na tayo ng Easter Sunday. Bukas, tutukan natin. Ano ba ang update nitong warrant of arrest sa Kongreso at Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy? Bakit hanggang ngayon, di pa rin nadampot itong controversial na pastor sa Davao City? Tuloy natin. hanap o nagkukunwari lang. Sila ba'y natatakot? Anong kailangan kinatatakutan? Ayan ang dapat na malaman. Dahil tayo papasok na ho pagdating ng June sa pangatlong taon na ng kasalukuyang administrasyon. Dapat may malaki na mga pagbabago. Hindi lang sa ekonomiya, hindi lang sa seguridad, kung hindi sa pagpapatupad ng ating mga batas. Kasi napakalaki ng gastos ng taong bayan sa Senado at Kongreso. Bilyon-bilyon taon-taon ang ginagastos yan ng taong bayan para sa paggawa ng batas. Pagpapatibay ng batas. Tapos pag ang batas pinapatupad, hindi naman ho maramdaman ang mahirap at pumapabor sa mayaman. Abay, napaka-unfair naman yan. Hindi naman ho tama yan. Kaya tayo hindi muunlad, kaya tayo pinagtatawanan ng malaking mga bansa kasi nga tayo lang ang ganyan. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, walang mayaman, walang mahirap. Ano man ang kasalanan nyo, ano man ang pananagutan nyo sa batas, pinananagot sila. Kahit sino pa. Yun ang dapat. Kaya ho, mataas ang moral nila. Mataas ang kanyang respeto sa gobyerno at sa kanyang mga batas. Hindi katulad dito. Laging iniisip, pag mayaman, kayang lusutan. Pag mayaman, kayang taguan ang pananagutan. Pag ma-influensya, kayang gawin ang lahat. Hindi pwede. Kasi wala namang provision sa kahit anong batas natin na magkaiba ang batas ng mayaman at ng mahirap. Walang ganoon. Pare-parehas lang tayo. Tama, pares-parehas lang tayo. Pero, maraki pa rin pagkakaiba. Dahil yung mahihirap, walang pambayad sa abogado. Ngunit yung mayaman, mas marami pa ang abogado kaysa kanilang kaso. Di ba ba? Ang nakapagtataka lang mga kapatid, gaano ba talaga kalalim ang kapangyarihan at impluwensya ni Pastor Apollo Kibuloy? Bakit? Kahit na yung idol na senador ninyo na si Idol Rapi, Tulfo, siya ay nakilala na kakampi sa mga inaapi. Pero sa press conference, nang tinanong siya sa mga media, kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy, abay, panay iwas na sasagot sa mga katanungan ng media. Hindi ko committee yan. You might as well ask Senator Risa bilang courtesy sa kanya. I'm not gonna say anything. Ayoko siya pangunahan. Mas maganda siya. Mas maganda si chairman muna mauna bago si member. Sila muna tatanungin nyo dyan. Saka na muna. Ito lang muna tayo sa PCSO. PCSO muna ang kanyang sasagutin. Ayaw niyang sasagutin yung issue kaugnay ni Pastor Apollo Kibuloy, si Idol Rafi Tulfo, na kilala kakampi sa inaapi. Pero nakita niyo ba siya na umupo at nagtanong? Di ba bago lang nag-walk out siya sa PNP investigation kaugnay sa pagpatupad sa warrant of arrest na wala naman umanong warrant of arrest. Nagsuri din si Bato pagkatapos niyan. Nakita niyo ba na
si Idol Rafi ninyo ay pumasok sa hearing nila ni Hontiveros para mag-cross-examine kaugnay sa akusasyon. Eh di po 3 hearing, wala tayong nakita niyan. Si Padilla nandun, unang hearing absent, ikalawang hearing nandun pero todo dipinsa kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangatlong hearing, late, pero dumating rin at nag-object. So, ginawa nila ang iba't ibang paraan. Meron silang rally, naalala niyo yung rally. At nag-attend din si Vice President Sara Duterte sa rallying iyon. Siya ang secretary ng Department of Education. Nasa gabinete siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nag-attend siya bilang suporta. At sa rallying iyon, bilang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy, ang tinalakay ni Tatay Digong ninyo yung sa charter chains. Dami namang kahit obispo, mga obispo, nagpahayag ng pagtutol sa charter chains. Bakit? Alam naman natin na may mukhang pandaraya itong plano na People Initiative daw. Bakit? Sa ibang lugar, may napaulat na pagbabayad sa magperma nitong charter chains. Dito sa amin, yung mga VSW na nagbahay-bahay, di pinaliwanag kung ano talaga yung lagdaan mo. Basta ang sabi, para sa development daw ng barangay. So dapat, pinaliwanag nila para di madaya yung mga, dahil sinusunod kasi nila yung number ng precinct. No? Yung mga botante, yun ang sinusunod nila na lalagda. Yun pala ay para na sa pagbabago ng ating saligang batas, charter chains. So, ito ang nakatutok, ito ang nakasentro sa pahayag ni Tatay Digong ninyo sa rally bilang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. May tuyo sa ulo talaga. Gusto pahabain. Sino kaya yung may tuyo sa ulo na tinumbok ni Tatay Digong ninyo dito? May tuyo daw sa ulo. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari. Natural. No? Kayo, payag ba kayo na ito mga kasalukuyang nakaupo ngayon na pahabain ang kanilang termino at mananatili sa posisyon? Comment down below mga kapatid. Pero ang issue dito, dahil baka malihis tayo sa issue, ang issue talaga ay kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy na merong mga nagrereklamo at may mga kaso nang naisampa sa korte. Tama yung mga nag-comment, pero di ibig sabihin dahil may kaso na ay iurong na yung Senate investigation in aid of legislation. Dahil ang dami ng mga pangyayari na may mga kaso nang naisampa sa korte, ngunit nagpatuloy pa rin ang investigasyon. Alam nila yan. At isa lang yan, yung kay Nanay Elve. Di ba? Bakit pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy, ang sigaw nila, wag na yang ipatuloy dahil may kaso na. Bakit yung iba? Di po ba may mga kaso na
na naisampa sa korte, ngunit nagpatuloy pa ang investigasyon sa Senado in aid of legislation. Okay, tuloy natin si Tatay Digong ninyo. Ang gusto nila, presidential Republican type of government. Nagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Yun. Ang bahagi lang yan sa opisyal na pahayag ni VP Sara na ang pangyayari daw ni Pastor Apollo Kibuloy ay di patas. Yun ang kanyang opinion. Dahil alam naman natin na binigyan ng pagkakataon talaga si Pastor Apollo Kibuloy para sagutin yung akusasyon at isa sa mga nag-akusa sa kanya, yung nagpakilala na apo niya. Okay. So, iba naman yung pahayag ni Senador Robin Padilla. Robin Hood. Dahil para sa kanya, si Pastor Apollo Kibuloy ay isang bayani. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong ang tingin ko bayani. So hindi deserve talaga sa investigasyon sa Senado at kahit pa sa Kongreso yung tingin ni Senador Robin Padilla na ang taong ito ay bayani. So, kung bayani ang tingin ni Senador Padilla kay Pastor Apollo Kibuloy, ang tanong, ano ang tingin mo sa mga lumilitaw na mga witnesses na nagreklamo laban kay Pastor Apollo Kibuloy? Napakinggan nyo ba yung mga dinadaing nila? Okay, tuloy natin. Sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko, ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng tao? Yun pala. Utang na loob talaga. Hirap talaga kung malilibing sa utang na loob. Itong utang na loob, itong pagkakaibigan at pagkamatalik na kaibigan sa politiko'y magiging virus talaga sa demokrasya sa ating bansa. Tuloy natin. Taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista. Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Tahimik na lumaban daw. Sa anong paraan? Nakipagdigmaan ba? Kung nakipagdigmaan, totoo ba na maraming baril talaga si Pastor Apollo Kibuloy dahil lumaban siya sa NPA? Sa anong paraan? Tuloy natin. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon. Di naniniwala daw siya in aid of legislation. Yun din ang pahayag kahit ni Senador Amy Marcos. Di din sila naniniwala na ang Senate hearing ni Risa Hontiveros in aid of legislation. Bakit? Nasubukan na ba talaga nila na i-cross-examine yung mga tumatayong witnesses sa Senado? Di ba nila na subukang tanungin bilang mambabatas kung ano ang posibleng batas na likhain pag ang isang miyembro ng sekta ay inaanyaya ng isang founder na makipagtalik sa kanya
Dahil yun ay kalooban daw ng Ama. Pwede bang gagawa ng batas kaugnay diyan? How about naman yung mga nagtatrabaho na walang sahod? Oh. Yan. At iba pa. So, yon ang dapat din tingnan. Na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Ang bihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang At nakalimutan ba ni Senador Robin Padilla na tama naman sa korte nandyan ang justice. Pero nakalimutan na ba niya? Di po ba yung iniimbestigahan nila sa Senado na siya mismo ang daming tanong pati na sa barangay kapitan kaugnay kay Nanay LV. Di po ba may kaso na yon? Kung ang argumento niya basta may kaso, hayaan na lang ang korte. Bakit pinatuloy nila ang investigasyon kay Nanay LV? Bakit pagdating na kay Pastor Apollo Kibuloy, dapat itigil ang investigasyon? Kayo, anong masasabi niyo? Okay, ano ang masasabi ko? Ang masasabi ko is very unfair kay Nanay LV. No? Very unfair kay Nanay LV na siya kapareha ng sitwasyon kay Apollo Kibuloy, meron ding kaso. Pero kay Nanay LV, talagang ginulong nila at tinuloy ang pag-iimbestiga. Tapos ito na kung saan nangangala pa ng mga ebidensya, no, mga karagdagang ebidensya. Samantalang ito naman kay Apollo Kibuloy, napakatibay yung voice recording. Huwag mo sabihin sa akin na ano 'yon. Gawa-gawa lang 'yun. Boses ni Kibuloy talaga yung nando kung saan para bang binabantaan niya yung mga miyembro niya na kapag umalis. Hindi ganyan. Ang Iglesia Katolika, kapag sila ay iwan mo, hindi ka babantaan, no? Hindi ka babantaan ng Iglesia Katolika. Pero si Kibuloy, pag umalis ka sa kanya, babantaan ka niya. Papadalahan ka niya ng ang angel of death. Bakit? Doon sa mga Kristiyano na sinabi ni Apostol Pablo, darating ang panahon na mga Kristiyano ay marami magsisipagtalikod sa kanilang pananampalataya. Yun bang yun binantaan ba ni Apostol Pablo na padadalhan niya ng angel of death? Hindi ba wala naman? Pero ito ba't binabantaan niya? Kasi meron siyang ginawa na hindi maganda. Alam niya na kapag nagsalita, at saka aware siya na once magsalita ang mga ito, hindi pakikinggan. Aware si Kibuloy doon. Hindi pakikinggan kasi sino ba naman sila ikumpara sa kanya. Aware siya doon kaya niya malakas ang loob ng na yan para gawin yung mga nais niyang gawin. Kasi alam niya, pakikinggan siya compare sa taong ultimo lang. Mata pobre pa naman tong Kibuloy na ito, no? Mata pobre daw, no? Hindi maganda na sabihin ng isang Apollo Kibuloy ang ganyang klaseng pananalita, no? At kung totoo na wala siyang kasalanan, bakit hindi siya humarap? Tingnan niyo si Kristo. Ha? Ito masasabi ko, tinanong kasi tayo kung ano masasabi natin Tingnan mo si Kristo. Nung si Kristo ay inusig, alam naman ni Kristo wala siyang kasalanan. Sabi ba ni Kristo, matagal ako nangangaral sa templo, ba't di niyo ako hinuli doon? Hindi ba? Hindi sa patunay na talagang nanindigan siyang wala siyang kasalanan. Tumakas ba si Kristo? Tumakas ba? Hindi. Hindi siya tumakas. Nagpahuli siya. At hinarap niya ang lahat ng kasong ibinato sa kanya. Sabihin man natin na natuluyan siya, yun dahil may propesiya na talagang papatayin siya. Pero si Kibuloy, wala naman siyang propesiya na na papatayin si Kibuloy ng mga senador.
So wala akong nakita. Kasi Kristo nga may propesiyang papatayin, hindi nga tumakas eh. Ganyan ha? Kung si Kristo nga na may propesiyang papatayin, hindi nga tumakas eh. Tapos ito, wala namang propesiyang papatayin siya, ayaw magpakita, ayaw mahuli. Tapos sasabihin niya, ako may-ari ng kaluluwa ninyo. Sunugin mo yung kaluluwa ng papatay sa'yo. Kung meron man. Di ba? Yan ang problema dito. Aangkin-angkin, kanya raw ang kaluluwa ng mga tao, pero takot naman usigin. Takot magpakita. Di ba? Yun ang masasabi ko sa naturang ginagawa ngayon ni Kibuloy. Lakas ng kapit. Ha? Si Nanay LB, pinagulong yung kaso kasi meron ng kaso. Ba't ito meron na rin kaso? Ba't gusto pang ipatigil nitong si Robin Padilla? Ha? Siguro, malaki ang naiambag ni Pastor Apollo Kibuloy sa kandidatura ni Senador Robin Padilla. Idol ko pa naman to pagdating sa sa pelikula. No? Kaso hindi ko nagugustuhan yung halatang kinakampihan. Hindi. Kung talaga naniniwala Senador Robin Padilla na walang kasalanan itong si Apollo Kibuloy, sila ang unang umudyok, Pastor, harapin mo na lang yan. Total, lalabasin naman ng totoo. Kasi yung mga protector niya sa Senado, alam ko namang gagawa ng paraan yun para hindi maipit si Kibuloy. Diba? Kung talagang wala siyang kasalanan, yung mga protector niya sa Senado, sila yung gagawa ng paraan para mailabas ang totoo. At paano mailalabas ang totoo kung gusto nilang ipatigil ang pag-iimbestiga? Hindi maganda yan. Senador Robin Padilla, hindi maganda yan. Hindi ka binoto ng sambayan ng Pilipino para kampihan ang sino mang gusto mong kampihan. Hindi pwede yan ganyan. No? So, yan na ay masasabi. And then, pagpatuloy pa natin na ito ng video. Sa pahayag din ni Senador Robin Padilla, comment down below. Yun po ang sinabi ni Brother Wendell, no? Just comment down below. Kung meron kayong katanungan na nais nyo ipasagot dito sa punto por punto, just comment down below. Dahil sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito, lagyan natin ng yung mga review, lagyan natin sa dulo ng pagsagot sa inyong mga katanungan na nasa comment section. At sa umagang ito, ang akin lang mabibigyan ng pansin, ito yung comment ni galing kay Deng Zabala 69. Sabi ni Deng Zabala 69, sana makagawa kayo po ng magandang paliwanag sa civil na kasal. Hindi ko naunawaan. Lahat ng tao servant ng Diyos. Ay hindi lahat ng tao servant ng Diyos. Yan na, hindi lahat ng tao servant ng Diyos. Huwag niyo sabihin lahat ng tao. Hindi lahat ng tao servant ng Diyos. Kahit ating basahin yan sa unang Korinto 12:28, ating basahin na tingnan ninyo ha. Hindi lahat eh. Unang Korinto 12:28, ganito ang ating mababasa. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-unay, mga apostol. Napakaliwanag yan na, mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, sagutin ninyo. Hindi ba? Naglagay siya ng sa iglesia nilagay niya ng mga apostol. Ang tanong, lahat bagay mga apostol? Sa tingin ba ninyo, lahat ba mga apostol? Alam ko ang sagot dyan, hindi. Pangalawa, lahat bangay mga propeta?
Naglagay siya ng propeta sa iglesia. Ang tanong, lahat ba mga propeta? Hindi. Oh, lahat bagay mga guro? Hindi rin. Lahat bagay mga manggagawa ng himala? Aba, alam ko hindi rin. Ano? May mga kaloob ng napagpapagaling baga ang lahat? Alam kong hindi rin eh. Lahat ng tanong yan, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? Lahat baga ay nangagpapaliwanag? Oh? Ibig sabihin, hindi lahat. Kaya yung comment dito ni Deng Zabala, lahat ng tao servant ng Diyos, hindi totoo yun. No? Kasal sa huwes, kaya ng bulsa, nanumpa sa Diyos, kamay nakapatong sa Bible, at sa witness, mayor or judge, etc. Mali yun. Tama, nakapatong nga sa Bible. Iyan tanong, ang pagpapatong ba ng kamay mo sa Bible ay kinikonsider ba kaagad ng iglesia na sakramento? Hindi. Tandaan ninyo anong sinasabi doon sa Mateo 18:18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang tanong, ipinagbabawal ba ng Iglesia Katolika sa lupa ang kasal sa huwes? Ipinagbabawal. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Yan tanong ngayon, lumipat sila sa born again. Yung born again ba, binigyan ba ng authorization yun magkasal? Kailan ba naitatag ang born again movement? Huwag nyo sabihin sa akin noong unang panahon. Panahon pa ni Nicodemo. Di totoo yun. Kung totoo na sa panahon pa ni Nicodemo, tinatag ang born again, bigyan nyo ako ano ang ginawa ng born again nung panahong ginagawang libro ang Biblia. Nasaan sila nun? Bakit Katoliko lang ang gumawa ng Biblia? Nasaan ang born again noon? Alam nyo ba na kung nandoon ang born again at born again sila, kaya sabi kay Nicodemo, you must be born again. Alam mo, kung born again pa ang tunay na iglesia, dapat sana sila ang naglabas ng Biblia. Bakit? Kasi nang magsulat ng mga apostol, yung kanilang mga isinulat, iniwan nila sa kanilang mga alagad. Kaya walang ibang makakapaglabas ng kanilang mga isinulat, yung kanilang mga alagad. Yan tanong. Ang born again ba ang naglabas ng kanilang mga isinulat? Hindi. Oh. Kinuha lang nila yung term born again sa sinasabi doon sa Juan, you must be born again. Yan ang mga laging tinuturo ni Pastor Dinuro ng Usami City. Ang sinabi dyan sa Biblia, you must be born again. Walang sinabi, you must be a Catholic. Bakit? Yung bang born again dyan, sekta ng relihiyon? Hindi naman sekta ng relihiyon yan Eh ngayon, dahil sa pagmimisleading na ginagawa ng mga pastor, pati mga membro na mimislead na rin. At sabi mo, lumipat sila ng born again. Ano naman ang sabi ni Apostol Juan sa lumalabas sa iglesyang tunay? Eto, 2:18 ng unang Juan. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Aba, ang sabi to, kaaway ni Kristo. Sa ibang version, Antikristo tawag dyan Oh, tingnan nyo mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ayan tanong, yung iglesia na kinaaniwan ba ni Apostol Juan, iglesia ng born again? Hindi. Katunayan, wala sa kanila ang labi ni Apostol Juan. Si Apostol Juan, bishop.
Doon sa Ephesus Turkey. Bishop siya doon sa sa Efeso, Turkey. Ang tanong, yun may pagmamay-ari ng born again? Yung Basilica of St. John, kung saan siya nilibing, yun ba pagmamay-ari ng born again? Hindi. Ngayon, saan ang otorisasyon ng mga born again movement magkasal? Saan nila kinuha yan? Sa kanilang pinakaunang pastor na walang iba kundi si Charles Parham. Sabi nila, di naman namin kilala si Charles Parham. Natural, di nyo kilala kasi di na sinabi sa inyo para maniwala kayo sa isang kasinungalingan na kayo tatag ni Kristo. In which, in reality, di naman totoo. Oh, tanyo? Yan ang mga ebidensya natin eh. So, ano pa sabi niya rito ha? Tuloy natin. Sabi niya rito, tapos yung tao nagpakasal sa sibil, bawal tumanggap ng Eucharist. Yes, bawal talagang tumanggap. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nga ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit, ibinagbawal sa lupa ang civil marriage. Finished. It's already 7:20. Already finished. Already finished. Oh, ito yung problem ng aking friend, kaya lumipat sila ng born again religion. Sana mabigyan nyo ng magandang kasagutan. Yun ang aking kasagutan, kaya yun ang i-share mo sa kaibigan mo. Maraming salamat ding Zabala, and time to say goodbye na. Maraming salamat sa inyong lahat at sa patuloy nyo ng pagsubaybay dito sa ating programa sa Punto por Punto. Maraming salamat po.